forma ng pananambahan ngayon. Ito ay dahil February 16. Tapos na yung Valentine's Day ng mga magsingiro, pero sa atin ay hindi pa. No? At sa araw nga ito, bilang pagdiriwang din ng buwan ng mga puso, ating tinikayat sino man sa ating mga kapatid na mag-asawa na muling panariwain yung kanilang tipan ng kasal. At meron po tayong dalawa na mag-asawa ngayon na pumasa sa hamon. Pumasa sa hamon at naririto sila ngayon sa ating harapan upang mamaya ay panariwain yung kanilang tipan ng kasal. No? Si Kuya Rico at si Ate Pe, ganun din si Kuya Moises at si Ate Aileen. Tanungin ko lang itong mga mag-asawa natin ito na naririto sa ating harapan. Naaalala niyo pa ba ang simula ng inyong pagsasama bilang mag-asawa? Naalala niyo pa ba? Tama ba 17 or 16? Kasi April pa kayo, diba? So 16 years pa. 16 years pa. Kayo 26. Kasi December pa kayo. Naaalala niyo pa ba yung mga panahong lumipas nung kayo ay nagsimulang mag-asawa? Nung bagong kasal pa lang kayo, punong-puno ng saya, pangarap, at pag-ibig sa isa't isa. At payat pa kami. At payat pa, diba? Nilaglag mo naman, hindi mo na sinabi. Diba? Parang pakiramdam ninyo, kaya nyo ang lahat basta kayo ay magkasama. Kinakanta niyo pa nga eh. Basta kasama. Walang magagawa. Sorry, hindi ako magagawa. No? Pero habang lumilipas yung panahon, dumadating yung mga pagsubok sa buhay. Ang mga hindi pagkakaunawaan, sabi nga nila, mas nakikilala mo pa yung iyong asawa kapag kasal na kayo. Pag araw-araw mo na siyang kasama, no, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Dumadating din yung pagsubok pagdating sa financial na hamon. Lalo na pag kayo, nung nagkaroon na kayo ng anak, no, nadadagdagan na ulit yung inyong panggastos, yung gagastusin. Dumadating yung mga kabigatan sa buhay, sa mga pagkakataon. Ngayon, tanungin ko kayo, after 26 years, Kuya Moises, Kuya Ate Aileen, after 16 years, Kuya Rico at Ate Pe, kamusta ang pagsasama niyo ngayon? Ano ang sweetness level ng inyong pagsasama? O sourness na? O maasin na? O mapait na? Diba? Kasi sweet pa ba ito nung panahon na nagliligawan pa lang kayo, na kukulitan, papatwitan, ganun pa rin ba ang sweetness level nyo ngayon after so many years? Same yung tanong ko na ito sa mga kapatid natin na naririto din, mag-asawa. Kamusta yung pag-iibigan nyo bilang mag-asawa, mga kapatid? Doon sa mga single, tsaka na lang muna. Pero isipin nyo rin, yung inyo bang, kung meron kayong nililigawan, kung meron kayong special someone, yung bang tao na yun ay iniisip nyo lang, ito na yung taong pakakasalan ko at makakasama ko habang buhay. Kamusta yung sweetness level niyo, mga kapatid? Alam niyo, ang problema madalas daw ng mga mag-asawa, yung nasa word na asawa, siguro palitan na lang siguro yun. Kasi hindi daw nagiging maganda yung kinalalagyan ng mga mag-asawa. Asawa, A-S-A-W-A. Nung sila ay unang kasal pa lang, bagong mag-asawa pa lang, asawa.
Mga pagkalipas ng 1 taon, 2 taon, 3 taon, 5 taon, natatanggal yung case sa unahan. Anong basa na doon? Sawa na. Hindi ko alam kung sawa o sawa na. Iba yun. Nagiging sawa na daw sa isa't isa. Makita lang yung mukha ng isa't isa, naiinis na, nawawala na siya. Tapos pag lumipas pa yung 1 taon, 2 taon, 3 taon, natatanggal pa yung S. Awa na lang. Awa na lang. Hindi nila magawang maghiwalay kasi naawa na sila doon sa kanilang anak. Awa na lang. Wala nang pag-ibig. Awa na lang. Para na lang sa kanilang anak. Hindi para sa kanila, sa isa't isa. Tapos pag tumagal pa, natatanggal yung A, ano nangyayari? Wala. Wala nang pag-ibig, pati yata awa, wala na. Nagsasakitan na. Hanggang sa humantong natanggal na rin yung W, patay na. Maraming ganun na mga mag-asawa. Sa buong mundo mga kapatid, walang eksaktong bilang kung ilan, pero maraming mga mag-asawa ang nahuhuli na uuwi sa hiwalayan. No? Minsan mababalitaan natin, mga celebrity, lalo na sa Amerika, malalaman natin, kakakasal lang, divorce na. Divorce na. Sa atin, sa Pilipinas, merong data noong 2023. Ang bilang daw ng mga cases ng annulment na inaprubahan na ng korte ay nasa total ng 122 noong 2023. Pero as of 2023, merong pending cases na 13,203. Ibig sabihin, nasa proseso pa lang. Pero alam mo, doon na patungo yun. Gusto na nilang maghiwalay sa isa't isa. Marami yun, mga kapatid. Tayo nga minsan, nagiging hobby na rin natin, mga Pilipino, na binibilang natin kung sino-sino yung mga artista na idolo natin na maghihiwalayan. Itong 2025 lang, nakailan na? O bago matapos yung 2024, nakailan na? At madalas, ang hiwalayan nila, ang dahilan ng hiwalayan nila, hindi dahil sa nakita nila, hindi talaga sila compatible. Siguro maintindihan pa yun. Pero madalas, ang reason ng kanilang paghiwalayan, cheating. Panloloko, hindi pagiging tapat sa kanilang special partner. Alam niyo, sa mag-asawa, hindi excuse yun. Maaaring magtumbi, mga kapatid. Kaya kailangan sinasariwan nyo rin yung inyong pagsasama bilang mag-asawa. Kailangan pinagtitibay nyo, pinapalago nyo. Kasi nga, asawa Di ba? Pag unti-unti nalaglag yung mga letra dyan, nahantong kayo sa Kaya na. Kaya magandang gawain dito sa ating mga kapatid para ipaalala sa bawat isa na sagrado ang kasal. At dapat natin siniseryoso ang kasal. Naging usapin nung mga nakaraan sa atin, yung usapin ng divorce. Diba? Merong inihain na sinusulong na batas sa Kongreso, sa Senate, ang pagsusulong ng absolute divorce. Sinasabi ng mga tao, ay, hindi yan maganda, bawal yan, masama yan, labag yan sa Biblia. Makakasira yan ng pagsasama ng pamilya. Ang hindi nalalaman ng bawat isa, hindi yung divorce ang problema. Ang problema, kapag yung mag-asawa
hindi pinapanariwa yung kanilang pagsasama at humantong na sa kanilang paghiwalay. Sino bang gugustuhin ng divorce kung kayo naman ay masaya nagsasama? Ang gugusto lang doon kapag hindi na kayo mag-coexist sa isang pagbahay. Kung binubugbog na yung asawa. Kung harap-harapan na niloloko mo na yung iyong pamilya. Doon humahanap ng divorce. Kaya kailangan natin pananiriwain yung ating pagsasama bilang mga mag-asawa. Minsan naiisip ko nga kanina sabi ko, parang ang awkward na ako yung magbibigay ng mensahe sa inyo ng mga 16 years na mag-asawa, 26 years ng mag-asawa. Ako 3 taon pa lang na may asawa. Pero naalala ko, hindi naman siguro nasusugat yun doon. At bilang naging anak din, nakita ko rin yung halaga ng pagsasama bilang mag-asawa sa loob ng pamilya. Pinapaalala sa atin na minsan, may mga pagkakataon na parang natutuyo ang pagmamahal. Parang puno daw sa disyerto na hirap mabuhay. Ito ang gusto na ipaalala sa atin ng salita ng Diyos ngayon. Sa Jeremias, Kabanata 17, talata 5 hanggang 10. At sa kasalan sa Kana, ng ating tekstong binasa kanina sa Juan, chapter 2, verses 1 to 11. Makikita natin na kapag ang isang relasyon ay nakaasa lang sa sariling lakas, madaling mapapagod at matutuyuan. Pero kapag ito ay nakaugat sa Diyos, ito ay lalago at lalalim sa kabila ng anumang pagsubok. Sabi ni Jeremias, doon sa chapter 17, 5-6, sumpain ng taong nagtitiwala sa kanyang sarili lamang. Sakit na. Sumpain ang taong nagtitiwala sa kanyang sarili lamang sa kapwa-tao. Siya'y magiging parang halamang tumubo sa disyerto, sa lupang tigang at walang buhay. Okay lang siguro kung cactus tutubo kahit sa disyerto. Pero gusto niyo bang maging cactus? Minsan iniisip natin na kaya nating hawakan ang relasyon gamit lang ang ating sariling talino, sipag, pera. Pero paano kung dumating ang mga matitinding pagsubok? Ganito rin yung nangyari sa kasalan sa Kana. Akala ng bagong kasal, sapat na yung kanilang inihanda. Pero dumating yung time na naubusan sila ng alak. Dumating ang punto na hindi na sapat ang kanilang sariling kayang ibigay. Ang tanong ko sa inyo, may mga pagkakataon ba sa inyong pagsasama na pakiramdam nyo ay nauubos na kayo? Nauubos. Wala na kayong maibigay. Sawa na kayo sa isa't isa. Na kahit anong sikap, parang hindi na gumagamit. Pero may pangako din si Jeremias. Sabi niya, mapalad ang taong nagtitiwala sa Panginoon. Siya ay tulad ng punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig. Sa mga ugat, ang mga ugat ay patungo sa batis. Hindi ito nangangamba kahit dumating ang tagtinig at nananatiling luntian ang kanyang mga dahon. Napakaganda ng larawang ito, mga kapatid. Isang puno na nakatanim sa tabi ng sapa, ng tubig. Hindi ito natutuyuan. Hindi ito nangangamba sa matinding tag-init. Alam niyo ang maganda dito sa tekstong ito? Hindi pinangako ng Diyos na wala ng tag-init. Hindi pinangako ng Diyos na wala ng tag-tuyo. Sa inyong pagsasama, darating at darating ang pagsubok. Hindi nawawala yun. Pero kasama yun sa buhay natin.
Pero ang pangako ng Diyos, dumating man yung ganong klaseng sitwasyon sa inyong buhay, nananatili kayong sapat. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay sapat. Para kayong mga puno na nakatanim malapit sa ilog, sa sapa, sa batis, at ang inyong mga ugat ay doon nakalubog sa mga tubig. Sa pagsasama, bilang mag-asawa, kung kayo lubos na nagtitiwala sa Diyos, hindi kayo basta-basta masisira ng anumang bagyo ng buhay. Ito ang nangyari sa Kana. Nang maubusan sila ng alak, lumapit sila kay Jesus. At anong nangyari? Hindi lang niya pinunan ang kulang. Ginawa niya itong mas mabuti kaysa sa dati. Nung tinikman nung namamahala ng handaan, yung alak na dinala sa kanya ng mga helper doon. Sabi ng aba, mas masarap pa yata ito kaysa sa alak na na-serve na ng huli. Akala ko yun na yung huli, yun na yung pinakamasarap eh. Kasi sabi nila, yung sa handaan, yung pinakamasarap na alak yung huling siniserve. Yeah. Pero nagulat yung namamahala. Meron pa palang mas masarap doon. Ganun din ang gagawin ng Diyos sa inyong pagsasama, mga kapatid. Kapag siya ang sentro ng inyong relasyon, hindi lang niya ito ipapanumbalik, kundi palalanimin, patatatagin at gagawin mas maganda kaysa sa dati. Sabi ni Jeremias, ang puso ng tao ay mandaraya at walang katulad sa pagkadumi. Sabi nga niya, wala na daw pag-asa. Ngunit ako, ang Panginoon, sabi ni Yahweh, ang sumisiyasa sa puso at sumasaliksik ng isipan. Walang perfectong pagsasama, mga kapatid. Alam yan nila Ate Pe at Kuya Rito at Kuya Mote at si Ate Rito. Walang perfectong pagsasama. May mga pagkakataon na nagiging makasarili tayo, nasasaktan natin ang isa't isa o nakakalimot tayong patawad o na nagahari sa atin yung ating ego kaya walang gusto magpakumbaba. Pero hindi ito ang katapusan. Tulad ng ginawa ni Jesus sa Kana, kaya niyang gawing bago ang ating pagmamahal sa isa't isa. Ang tubig ay naging alak. Ang pagsubok ay naging pagkakataon para lumalim ang pananampalataya. Ang mga natuyong damdamin ay napalitan ng bagong saya at alak ng pag-ibig. At pwede natin i-apply ito hindi lang sa relasyon natin bilang mag-asawa. Pwede rin sa relasyon natin sa ating mga anak at yung mga anak sa kanilang mga magulang. At yung mga anak sa kanilang mga kapatid. Minsan, dahil sa mga pagsubok na dumadaan sa pamilya, natutuyuan din tayo ng ating pagmamahal sa isa't isa sa ating tahanan. Lumapit tayo sa Diyos. Gawin nating sentro ng ating relasyon ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Ngayon, muli ninyong isusumpa, mga kapatid, ang inyong pag-ibig sa isa't isa. Isipin ninyo ang dalawang tanong na ito. Ano ang mga tubig sa inyong relasyon na kailangan ninyong ipagkatiwala kay Jesus para gawing alak? Ano ang mga tuyong bahagi ng inyong pagsasama na kailangan isuko sa Diyos para bigyan ng bagong buhay? Ang inyong kasal ay isang puno. Kapag ito ay malapit sa Diyos, hindi ito matutuyo. Hindi ito malalanta at patuloy itong mamumunga.
Kaya habang kayo'y nagpapanibago ng pangako sa isa't isa, tandaan ninyo, hindi pa tapos ang inyong kwento. Nasa harap pa ang pinakamainam na alak. Ang Diyos ang patuloy na bubuhay sa inyong pag-ibig. Parang alak. Sabi nila, habang tumatagal, lalong sumasarap. Alam na alam nyo Sabi nga nila, the best is yet to come. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.